Thank you, Charles. Hey, ako may gusto lang tama yung pagkakaintindi ko. Sabi sa verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit. So you will be my disciples. So, doon ako sa, hindi ko alam kung yung by this, my Father is glorified, yung next verse, yung next phrase, or yung previous. Ano sa tingin ninyo? Verse 9. Yung verse 8. By this, my Father is glorified that you bear much fruit. Siguro doon yun, no? Kasi the verse within the sentence. So, doon na lang. Pero may point sana akong previous yung tinutukoy ng by this. Kasi meaning, if you ask what you desire, it will be done to you if we abide in Christ. Yung point ko, yung mga answered prayers natin, yung mga faith-filled prayer requests, yung mga most ambitious request natin sa Panginoon, gusto yun ng Panginoon na hilingin natin. Gusto ng Panginoon na mag-pray talaga tayo, mag-ask tayo kung ano man yung kailangan natin. Willing siyang sagutin yun. Sabi niya, by this my Father is glorified. Pero kung malihiwag ang pagkakaintindi na sa next pala, the Father is glorified if we bear much fruit. Ayun. So, kapag tayo mga kapatid, ay meron ganito, we have this, and this, kung meron tayong ganito, ang Panginoon ay nag-glorify. Amen. At the cost, the evidence of discipleship, I am fruit. Yun yung evidence. Yeah. You shall know them by their fruits. So, if we want to become disciples of Christ, we don't need to join. Okay lang mag-join. We encourage you to join kung gusto niyo mag-join sa mga missionary organizations. But we don't need to go there para tawaging disciples. Even in our own ways, kung tayo mga kapatid ay merong bunga ng Panginoon, yun ay evidence na tayo ay disciple. Amen. Ako ulit. Wala akong drawing pero explain ko lang.